Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Hindi makatulog. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Webes, July 10, 2025. Nalipay. Welcome sa aton siniyang pagpangalaga diri sa Iloilo Morning. Ay. Masanaaw ang aton nga kalangitan sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Gamuslak sa imo ka gayon mata ko lilipat. Madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita para sa inyo subong adlaw. Unahon naton ang ining ginpatigayon nga sesyon sa sanggunian panglungsod kahapon. Sa diin nga ginpang distribute na ang committee chairmanship sa nagkalain-lain nga komitiba sa syudad sang Iloilo, partikular sa Iloilo City Council. Ikaduha nga sesyon sang aton siniyang 12 sanggunian panglungsod. Sa diin nga pang-assign na ang ining mga komitiba sa mga konsihal naton nga among magapamuno sa nagkalain-lain nga committee chairmanship. Magluwas lang gid sa kay City Councilor Shin Marie Mabilog na wala iya sang nabaton nga komitiba. Ang imong nga supat malapor si Karon naton nga patpaton ang mga committee chairmanship kung kay sino ini nagtulupa. Balaan man naton nga numbers game man ina no sa aton siniya nga mga katapo sang City Council, sang majority kag sang minority. Isadya kahapon ang iningin patigayon iya nga sesyon. away. Pangabuhita matawhay. Bago kita magpadayon sa aton talalupang doon nga mga balita kag mga impormasyon ko aon tanay ang pinakaulihi nga balita man ni Marian Grace Ereñeta nga kahapon nagtambong sa sining Lakat mata ko gamuslak. launching sang 2025 Search for Outstanding Volunteers kag Bayanihan Media Awards. Ang dugan ko inda. Sino bala pwede maka-join diri? Galing. Waon ta sa report ni Marian Grace Ereñeta. Yan, good morning. Jan, good morning. Atensyon no sa aton dira nga mga volunteers kag volunteer organization opisyal na no nga ginbuksan ang 2025 Search for Outstanding Volunteers o kon SOV kag ang aton nga Bayanihan Media Awards o kon BMA para naman yun sa katapos sang media kahapon ini Jan no giniwat ang aton nga national launching sa duha naton ka search sa Central Philippine University diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So tinutuyo sini Jan no nga kilalahon kag padunggan ang mga volunteers nga nakahimo no sang signifikante nga impact sa nagkalain-lain nga sektor sa pag-uswag kad nagabulig man sa pagpasanyog no sa pagboluntaryo naton. So sa bahin naman niya sang
Bayanihan Media Awards ini dyan no tinutuyo naton nga i-recognize ang katapos sa media naton nga ti may ara sa mga istorya nga ti nag-advocate no sang volunteerism. So ang SOV naton dyan no lakip diri sa kategorya naton nga pwede intrahan sang aton nga mga individual o kon aton man nga volunteer organizations. May ara kita no sang National Outstanding Volunteer Award o kon amo ni ang ginatawag nila nga NOVA. Kung sa diin may ara kita no sang individual category para ini no sa youth kag para man sa adult. May ara man kita sa organization categories para sa aton nga mga non-profit kag corporate. May ara man kita no nga another category ang Volunteer Lifetime Achievement Award. May ara man kita Outstanding LGU Award iniya dyan no for invitation lang sa mga LGUs naton. Kag may ara man kita sa special award para sa aton nga higher education institution. So pwede diri dyan no maka-nominate no ang isa ka individual o kung organisasyon kag pwede ka man ka self-nominate kung ikaw volunteer ikaw gusto mo no nga ti mag-intra sa sining awarding or search pwede gid ikaw maka self-nominate. Samtang dyan no ang ato naman yung BMA may ara kita dyan sa nga nanuay tuhay manong kategorya. Biara kita sa Best Volunteerism Reporting para sa print naton for individual kag print organization. May ara man kita sa television, individual kag TV program. Sa radyo dyan, pwede man ka-nominate no sang isa ka reporter no individual kag may ara pwede mo man nominate ang isa ka radio program nga ti nag-advocate for volunteerism kag may ara man kita sa Best Volunteerism Reporting o kon feature in digital media. So kung sa digital media kaya mabaskog, pwede kang gid maka-nominate no sa aton nga Bayanihan Media Award. So amo ni dyan kahapon ang launching naton dinhiwat dira no sa Central Philippine University kag pwede no maka send na sang ilang nomination ara makita sa aton nga Facebook page no kung until when no ining aton nga nomination. So ang aton nga outstanding volunteers pwede ini sila no maka-nominate until August 29, 2025, while for our Bayanihan Media Awards pwede maka-nominate until September 12, 2025. Hindi daw since 2001 pagali no nagahatag Yes. sang awards ang iniiyang programa. By the way, July 9 to September 12 ang submission yan. Yes, correct ina dyan. Sa Bayanihan na Media Awards naton July 9 to September 12. Samtang no sa aton nga Search for Outstanding Volunteers July 9 to August 29, 2025. Kahapon, isa sa mga pamangkod dyan. Kiti, do kalipot sang mga inadlaw, no? Kiti, next month, August na kita. So, probably, basi, no? Ma-extend pa ini. Pero, as soon as possible, ginahaylo gid no sang aton, no? Nga, PNSCA o ng ato nga Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency nga makasend na sila sa ilang nomination subong pa lang or starting kahapon. So after sending sang nomination, ti-screen pa ni nila, Yes. i-evaluate pa ni nila, laban-laban ti kung damo-damo ni mag-send sang entries. Butang mo mag-minimum of hundreds ka lang abi no. Na nila, may selection board siguro or evaluation team hasta nga maggamay na lang gid ang madala sa screening yan. Yes, correct ina dyan, no? Diri sa aton, for example, no, ikaw, isa ka volunteer o kung volunteer organization, diri sa Western Visayas, sumete mo man no ang imong form diri sa aton nga regional level. Kiti diri sa region naton, may ara na isang screening antes nga mapadala ang finalist naton for the national award. Madamong salamat yan sa imo sininga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian ang report ni Miriam Grace Erenieta no may kantanan sa sining Bayanihan Awards sa diin nga amat-amat lang nga nagabaton sang entries para sa Search for Outstanding Volunteers kag Bayanihan Media Awards ng ginlonsar kahapon. Sa imong pagkita. Halin kay Miriam, nakwaon tanay ang balita ni JP Herbas. May kang tanan sa aplikasyon para sa libre nga Yep Booth Camp sang DTI. Jape, good morning. Good morning, Jen. Hasta na lang sa mga adlaw ang pagtanyag sang slots sa libre nga YEP Bootcamp or Young Entrepreneurs kon BYE sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Katuyuan si Jen nga pasandugo ng pagnegosyo sang mga pamatanon sa rehiyon. Kabahin sa mga posible matun-an sa aton sining nga mga kwalipikado nga mga partisipante gikan sa sektor sang pamatanon
ang pag-identify sa ila sining business design thinking and business model canvas, customer-centric marketing, streamlined operations kag digital transformation, pati na ang financial management. Ang ining tatlo kadlaw nga bootcamp dyan ang natala na hiwaton sa Hulyo 29 tungtong Agosto 1 dari sa syudad sang Iloilo kag ini ang igatanyag sa 60 tanan ka pamatanon sa rehiyon pulo gikan sa Clan Antique Capiz Guimaras Iloilo kag Negros Occidental. Sa mga interesado dyan, mahimo mag-apply online tugtog Hulyo 10 pinaagi sa form nga ginpaskil sang DTI Western Visayas sila sining nga Facebook page. Kag sa pinakulihin nga dato sang DTI yara na sa 331 ka pamatanon sa rehiyon ang nahanas sa idalom sa sining nga programa umalin sang gibuksan sang tuig 2019. Kung tanawon ta Jay pa online ini ang pa-register ka. Yes. Libre ni Jay. Libre. Ang ila lang ni Jen nga pagabaydan, ang ila lang gid nga pamasahe. Bali ang libre ang pagkaon, libre ang accommodation sa hotel. Wow. So kinahanglan lang nila nga mag pa-register kag ang ilang nga commitment nga tapuson ang ining tatlo gid lamang kadlaw nga bootcamp. Ako gini nga bulig kay ti young entrepreneur kinahanglan naton na kag gina-promote gid ang pagnegosyo no. Yes. Mas nami gid nga mag-umpisa ka lamharon ka pa no. Kag isa gid ini nga ma-explore sa aton sini nga mga kauturan kag maka-open sa madamo nga opportunity sa pagnegosyo kag bisan pa sa paghatag sa trabaho. Yes, So, sa pagit sa mga qualifications kinahanglan edad 18 to 30 anyos ka dapat may existing ka na iya nga negosyo. Tikon lapo ka na gali 30 years old, what's ringon old ka na no? Oo, Old. ngita ka na lang sa iba. Youth entrepreneurship 18 to 30. Oo. So 30 ka pa gali, youth ka pa. Si Sir Alan do pasok niya sa 30 years. So galing kay depende naman lang na. Numero naman lang na. Importante nga siling nila kuno sa business, umpisa ka lang. Madamo kang salamat Jeep sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-grab nyo na ang opportunity nga magpakigbahin sa Youth Entrepreneurship Program sa DTI Western Visayas. Especially sa mga pamatanon naton nga mga business-minded at their young age. Iniiyaman namin gid ini nga opportunity sa inyo. Makon mo libre ang training, wala ka bayaran, pati accommodation. Plus pa dira ang mga learnings gid is very important sa aton siniya nga mga kauturan. Amo na siling nila nga ang learnings, ang lesson, ang mga techniques dira sa pagnegosyo. Part na iya sang pag-build up sang sang inyo sining negosyo nga tama ka importante hindi lang na iya about capital, cash, parte sa produkto ninyo. So damo gid sang ma-offer ang aton siniya nga DTI. Kadto kamo sa mga young entrepreneur, i-grab yung opportunity, may gin-send dra nga mga forms nga pwede gid ninyo ma-open sa social media page sa nga DTI Western Visayas. Ang iban din nga mga young entrepreneur na interview ta gani sa usapang agrikultura, pero di ka mga passionate kids sa ila sini nga mga negosyo, mga produkto nila. Sa imo yun. Tinaga-income sila, kag nakabulig pa sila sa mga nagapangita sang trabaho. Amo na ang goal gid nato no nga ang opportunity hindi mo lang naya ginahulat. Kung pwede ka malang ka-create paagi sa business, sa pagiging young entrepreneur, mas manami nga himuon mo ina. Normal na sa umpisa, may struggle gid na, hindi ka mag-successful sa una mong try, pero hindi mo silingon nga mag-stop ka dayon. So isa gid ini sa mga ginaingganyo sa aton sini nga Department of Trade and Industry kag iban pa nga partner agencies ng gobyerno kay balanta nagabuligay na mo ang linkages sa aton sini nga mga agencies just like DTI, DOST, Department of Agriculture, kung training paghahambalan, may ara gid sang madamo nga mga training nga pwede gid ma-avail ang aton siniya nga mga kauturan nga gusto mag-venture sa pagnegosyo. Bisan gamay-gamay lang na iya. Di niya kinanglan nga dako-dako gid yon. Or bungga gid yon ka ang imo nga pag-open sa business mo. Kundi may ara ka na isang umpisa ka sa gamay hasta nga makuha mo dira ang mga techniques, ang mga lessons kag ma-furnish pag din ha
paagi sa bulig sa aton sining mga nagkalain-lain ng government agencies, just like sang DTI Western Visayas. I-avail nyo na sa mga youth entrepreneur naton. Dughan ko sa imo naling Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:47 sa aga, diri sa aton sining pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ginpanginwala ni Vice Mayor Lavla Baronda nga si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog supat kagkaron special advisor to the speaker nga amo ang iya nga mangin chief of staff kay may mga impormasyon nga nagalagaw nga mangin chief of staff kuno ni Vice Mayor Lavla Baronda si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. igugma ang tagig sang tubig. Gindinay ina sa aton sini nga vice alcalde sa press con nga patawag kahapon ni Vice Mayor Lavla Baronda kay damo huring-huring, Direct damo impormasyon nga si former Jed Patrick Mabilog, Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog mangin chief of staff ni Vice Mayor Lavla Baronda. mata ko gamudla sa imo kagayon mata ko galilipa. Ipabati bala nato no ang kabahin sang nangin pahayag ni Vice Mayor Lavla Baronda sa gin-interview ni sa katapo sang media. Yan bala, ano naman nga, I could also stand on my own. May experience ako diri sa City Council. I know the ins and outs. Kag siguro sa experience ko man as a City Councilor before, I can also give advices man sa mga councilors nga ani diri Subong. So, I'd just like to put it out there straight na hindi ko chief of staff si Mayor Jed, kag wala gid ko intention man nga himuon siya chief of staff. Paano yan nagway? Actually, I was also surprised nga nagwa ini nga balita. So I really don't know kung nga nagwa ini nga balita. Sino yan posible Vice? Sino yan posible Vice ang himo sinibi nga information? I really don't know. As in wala di ko idea, and I was surprised also kay Sir Marvin nga nagmangkot siya kung tuod din. Vice, Nabatian si Vice Mayor Lavla Baronda no sa iya sini nga pag klaro nga hindi matuod ang nagalagaw nga impormasyon. Inday, Siling ni Vice Mayor Lavla, siling niya mataas na iyang posisyon ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang special advisor to the speaker. Tinga kakwaon ko pa siya sa akon sining opisina bilang chief of staff. ay Fake news So at least na athagan gayong mata ko galilipa. ang mga nagapagwa sang impormasyon nga hindi matuod O inday, sa bahin sa aton siniyang Office of the City Vice Mayor. galina Sa piyak nga bahin tina-distribute na ang mga komitiba sa sangguniang panlungsod. Kalabanan dira mga incumbent man tiyang committees nanindugan diri ang mga katapos ang mayoriya nga mga konsyal nga ti padayon nilang ilan na pungkuan nga mga komitiba ti daw wala gid sang mag-give up sang pila ka mga committees kay titani si City Councilor Shen Marie Mabilog gusto man nga magpungko sa Committee on Education. Galing kay kung di na magsala ginapungkuan ini ni City Councilor Rodolph Ganzon. Ipaiway lang anay si Councilor Shen Marie Mabilog si Tuto Gatulo ang la. bilang committee chairman sang isa sa mga committee dati wala siya sang komitiba kay kahapon gin sumiter na ang ngalan sang mga committee chairmanship sa bahin niya sang mga konsihal nato. Ang dugang sini nga mga detalye bantayan sa iban pa naton nga balita diri sa programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, partikular karon sa balita isyu kag iban pa. Sa imo Kay plastar naton ang mga developments may kang tanan sa mga mainit nga balita sa Iloilo City Hall. kay galina gumpa. Wo, Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:50
Tres na sa aga diri sa aton siniyang nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Kung mga walay kabulay. Ang iban pa naton nga mga balita kaga impormasyon, bantayan na lang sa iban pa nga mga programa diri sa may Radyo Pilipinas Iloilo. Agutan ng kami malipay. Wala na kita sa nabilin pa nga tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Sa imo Ako na ginamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.